Gate ng kumpanya ng pamilya Diskaya inatake ng mga galit na nagpo-protesta. Sa gobyerno at sa Senado! Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Nagpakita ng matinding galit ang mga nagpoprotesta sa Pasig City matapos batuhin ng putik at sulatan ng salitang magnanakaw ang gate ng ST Gerard Construction, isa sa mga kumpanyang pag-aari ng kontrobersyal na Diskaya family. Ang kilos protesta ay isinagawa ng mga miyembro ng Akbayan Party List, Student Council Alliance of the Philippines, at iba't ibang youth organizations noong Agosto 29 sa Manalo Street, bilang pagtutol sa umano'y malawakang korupsyon sa mga flood control projects ng gobyerno. Ang ST Gerard Construction ay kabilang sa 15 contractor na nakakuha ng halos 20% ng flood control budget ng bansa, ayon sa ulat ng Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang State of the Nation. Ngunit imbes na maayos na proyekto, maraming kontrata ang natuklasang substandard o hindi natapos, tinaguriang ghost projects ng ilang mambabatas. Sa audit ng Department of Public Works and Highways, lumitaw ang pattern ng collusion, overpricing, at variation orders na nagpapalaki sa gastos ng proyekto. Bukod sa mga proyekto, naging sentro rin ng batikos ang Diskaya family dahil sa kanilang marangyang pamumuhay. Ayon sa mga ulat, may higit 40 luxury cars ang pamilya, kabilang ang mga imported na sasakyan na iniimbestigahan na rin ng Bureau of Customs. Si Sarah Diskaya, dating tumakbo bilang alkalde ng Pasig, ay tinukoy ng mga netizen bilang simbolo ng wealth porn sa gitna ng kahirapan ng bayan. Sa gitna ng protesta, nanawagan si House Deputy Minority Leader Percy Sendanya na kasuhan at ikulong ang mga kontraktor at opisyal na sangkot sa paglustay ng pondo. Ang galit ng mga Pilipino sa korupsyon ay may kaakibat na inspirasyon mula sa Indonesia, kung saan libu-libong mamamayan ang nagprotesta laban sa mga mambabatas na tumanggap ng 3,000 pesos buwan ng housing allowance, 10 beses na mas mataas sa minimum wage ng Jakarta. Nag-ugat ang protesta sa pagkamatay ng 21 anyos na delivery rider na si Afan Cunyawan, matapos masagasaan ng police vehicle sa isang rally. Mula noon, sumiklab ang mga kilos protesta sa Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, at iba pang lungsod, kung saan sinunog ang mga gusali ng gobyerno at binato ang mga bahay ng mga opisyal. Sa Indonesia, ang galit ng taong bayan ay nauwi sa konkretong aksyon, sinibak ang ilang opisyal, binawasan ang perks ng mga mambabatas, at sinimulan ang mga investigasyon sa mga kaso ng korupsyon. Sa Pilipinas, nananatiling hamon ang pagharap sa mga kontraktor na gaya ng Diskaya family, na patuloy na tinutuligsa ng publiko. Ang kilos protesta sa Pasig ay patunay na hindi na bulag ang mamamayan sa mga ghost projects at luxury politics. Sa gitna ng baha, kahirapan, at kawalan ng tiwala sa sistema, ang salitang magnanakaw sa gate ng isang kontraktor ay naging simbolo ng panawagan, hustisya, pananagutan, at tunay na serbisyo publiko.